ay. Iya na, usahan natin nga na ang kinaiya ako ba? Bitaw wala, taana aha. Wala, taana ekes yan. Okay? Ekes yan sa atin. Na, nga, mo-rebuke ta out of jealousy. And the last is, mo-rebuke ta out of selfishness. Nga gusto na to kita ra ba? Muna nga i-rebuke nimo, muna i-correct nimo kay gusto ka ikaw ra, gusto ka ikaw ra. I-praise ni pastor wala din butag tingog na mo kan. Hindot kayo kanang dihok ni si kuan. Nga na, no, out of selfishness gusto ka nga ikaw ra. Same na sila sa jealousy. Pride. Okay na sila pride gihapon siya. So man no wrong way when you rebuke someone driven by our emotion. Wala nga katayanan tayo kay bisan kita na malagad na ta sa Ginoo, no? Maingon man dita nga faithful ta sa Ginoo. Kaya usay dili pero usay mo kayo faithful ta sa Ginoo. Unya kana nakita nimo ang imong isig ka magtotoo nga na nitipas. So bantayanan nga dili ta mag-drive sa atong emotion. This pila ni lima. This 5 emotions: pride, anger, malice, jealousy, and selfishness. Do not be driven by your emotion when you rebuke someone. Amen. Because that will cause someone na dili na simba. That will cause someone na buka ang relationship. Imbes nga okay unta, pero naguba na hinuon. Tungod kay you were driven by your emotion. Because you don't want na maangatan. You don't want nga kanang naay ka ng kuan ma-bless. You don't want ka i-bless ang imong isikataw. You should be thankful na gi-bless siya. You should be thankful nga siya pag ipanalanginan sa Ginoo. Ikanang imo mo abot ra na nimo. In God's perfect time. Ecclesiastes 3:1. There is a right time and a right season. So basin dili pa season nimo karon. Basin naaba ka sa shakening tungod kay aron nga ug makapot na nimo ang blessing is ready na ka kamo kuan unya dili ka ma laylo sa Ginoo kay basin nakita sa Ginoo nga was nga receive nimo ang blessing di na mo ka mga lagad niya was na receive nimo ang blessing wala no kay tights katungod kay nakuan ka nabutaan ka sa kanang money. Okay, hala, ka nakuporta mo, palit ko ani mo, palit ko ani mo, nakuratan ka, sa imong pagkadato. Dagan tayo mga kana customer sa McDo, nga nakuratan pagkadato. Bitaw niya, tamagis ka na kana kusog kayo reklamo. So, nikawas na ta. So, balik ka sa scripture. Okay, so, yun ani no, do not be driven by your emotion. Review. Kado kayo no, dapat gyud ug na-feel na to ang jealousy or nabatayan nimo murag pride naman ni i-rebuke pud nimo imong kaugalingon. No, una ha rebuke imong kaugalingon ug naa kay kuan nga ni kana emotion. Kasi nabot ka so no wrong way to rebuke someone. Una, driven by emotion, rebuke. Ikadua is unscriptural rebuke. Unscriptural rebuke. Delikado kaayo ni unscriptural rebuke. It will lead someone to endure. Imbes ka nahiubos to endure. Na kung ano yung noon. Nahiubos sa unta, nasakit na noon, nadurog na yung noon siya. No? Muna nga, nasamutan na yung noon. So, unscriptural rebuke is to endure, to shame, hindi mo pakaulawan, to hurt fellow believers. Okay, so muna unscriptural rebuke. So, opposite ana unsa man? Scriptural rebuke. No, so masabtan na ba unscriptural rebuke o scriptural rebuke? Para matag ka dila ay. Scriptural it means sabot-tabol kayo. Unscriptural it means wala pulong sa Ginoo. Biblical dili ay unbiblical kaayo. Wala kay ginabanan. Imbis nga pulong sa Ginoo imong giingon, ang imo nang gisulti philosophy. Do not judge the book by its own cover. Sa mga philosophy, ana ang mga philosopher si. Imbis nga magkuha kag verse sa 1 Timothy, ato na lang ka nagkuha ni Plato. Aristotle. Confucius. Aristotle. Aristotle. Kuha na ng mga out of emotion naman na nila nga mga sambingay, nga mga philosophy. No? Munang mga unscriptural review. Nag-review kaniya sa may mga sayings, mga kuan.
do unto others Madaghan what ka. you want others do unto you. Oh, doon. Basta nga, kung bitaw, like, Time is love. kindness mo, Be kaya. honest even if others are not. karon. Be honest even if others will not. So, it's good, but, mas maayo gud nila yan. Mas maayo gyud patabanan gyud nimo ani. Pero ikaw ra, kung idagagod sa kanang Google, magpatabang ka Google nga na so man ako siya pagkuha ng aron hindi ko siya, aron makahibaw siya, adi nga ni makita ko quote sa Google niya, ako i-post sa Facebook sa my day, makita na ginatiya, hala nag-view, hala nag-sad siya. Moto pagkasad niya na-injure na dayang kasing-kasing. Naiubos siya kay impis na ikaw mismo musultin niya gipaagi nimo post sa my day. Gipaagi nimo post sa Facebook. No? Hala nakita niya, hala nag-react pag yun siya niya. Pagkasunod-sunod wala na nakitaan sa simbahan. Kaya naiubos na dahil ko nimo. No? Okay. Nakita na lang nimo na ana siya dison. Balik na siya. Takibaw ka sa nibalik ha? Isa kay nibalik siya. Nibalik sa tingin sa Dating kanang daan. kuwan. Dating doon. Ay. Dating doon. Dahil Dating doon. Dating kinabuhi. Okay? So, money wrong way to rebuke someone. Driven by emotion and unscriptural rebuke. And last is, you discuss it to your neighbor. Tingnan pa lang ako kanina. Delikado kayo, wrong way to rebuke is, you discuss it first to your neighbor or you discuss it first to your friend. Instead kaya discuss it first to God. Ano nagkakuan-kuan naman akong dila eh. So discuss it first to God. The correct way to rebuke is discuss it first to God. Iampo sa nauna. Pangayo sa pulong sa Ginoo sa may angay na kuyuan. Or dili ba magpakorek ko pa sa Ginoo kay basin out of emotion na to nimo. Nagmalisyara ka. No? Nawala dito siya nangapit. No, iyara dito kauban kay surprise niya ang irang bana, di ba? Ngana ba? So, ingana no? Discuss it first. So, how to really rebuke someone? So, una is atong basahon sa 2 Timothy 3 verse 16. 2 Timothy 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrines, for reproof, for correction, for instruction on righteousness. So, nasa po lang sa Ginoo. Now, when we rebuke someone, we do not sa Bisaya. Kasi mo basa sa Bisaya. Tungod niini, pag dinasigay o pag pinabangay ka mo, sama sa inyong gihimo karon. Asa ko ni Gaimon, pag pinasigay o Pag dinasigay o pag pinabangay. pag pinabangay. So, atong tabangan ang matag sa igsuan nga dili ta pag kinabuhi nga unrighteous aning kalimutan na. Dili ta maabtan sa Ginoo nga naglibog unrighteous. Dili ta maabtan sa Ginoo sa sabuhan. Dili ta maabtan sa Ginoo sa kanang bilyaran. Dili ta maabtan sa Ginoo sa kalawayan. Maabtan ta niya nga nag-worship niya. Amen. Nabisan sa mga problema nga maabot sa itong kinabuhi, we still worship God. Amen. So that's why importante kaayo mo rebuke someone. Last verse is nasa 2 Timothy 4:2-4. Para masabtan na to unsa ka importante nga i-rebuke gyud nato ang ato ang matag usa igsoon ato dili nato pasagdaan nga matag usa nga adto dito sa impierno. Di ba dili makagusto nga ikaw sa dili ikaw sa impierno. Ikaw sa langit. No kita tanan gusto mo jud nga magkauban ta dito. Sumo ni atong buhaton ha. Sugod karon buhaton ni nato ang korekta balag pasakitan na siya. Pero naatay steps on how to review. Dili ko basta-basta nga magiging. So mo na ato ang masabtan karon. So unsa to sa 2 Timothy 4 verse 2. Hirap yun yung naana sa PowerPoint, diretso na no? 2 Timothy 4 verse 2-4. So atong basahon, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayon, daniha, badlunga, nasika o tutugin uban sa pagpahilot ang mga tao. Kay nga naman, muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod na pagtulunan ang ilang na hinoong gusto, mauna lang ang ilang sundon
ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot ilang madungog. Dili na sila mamati sa kabaturan, kundi sa mga tinumutumos nga mga sugilanon. No, moabot ng panahon nga imbis nga kanang kauban nato siya magdayeg sa Ginoo, mga lagat sa Ginoo, niadto na noon sa lain. No, sa pundok ng kulto, sa pundok o wala ang Ginoo. Delikado kaayo na igsuon. Mo na nga ayaw jud pagsagdai ang imong isip ka kana magtutulog. Dili lang kay kita-kita ha, nabaya pud tay mga best friend, mga friends sa laing churches. Nya lahi baya pud ang ilahang pamaagi dito. So makita nato nga murag na wayward na siya, nitipas na siya. So atong sutian. But atong sutian nga pinaagi sa pagiyag sa Ginoo. And mao na ang ato ang kanang main nga topic karon, which is on how to really rebuke. Kay dili na ka basta-basta mo review, kabantay mo basta-basta kang review nga kung ano untong tao mahigupos. Dili na. Kanya natinga na lang ka, wala na nimo nakitaan sa church. Tungod kay nang luod. Kay imbes nga para niya rebuke to, para niya nagbuli na ka. Mo na nga dapat masabtan nato, bullying is rebuking without the word. Rebuking is rebuking with the word of God. No, lahi ang bullying og kuan, rebuking. Kay kasagaran naman ko sa church karon, imbes nga i-rebuke ang tao is murag ibuli na hinoon, ibutang pa sa bulletin board, ipa-billboard pa, i-post pa si pastor. Imbes nga instead nga isulti, i-post pa ang leader. Instead nga makigsulti ka sa leader. Bakit pinaagi sa pulong sa Ginoo? Kaya kung when you rebuke someone, kaya wala kay pulong sa Ginoo, tablari foolish ka na nag-rebuke. Tablari sama pud mo. No, kay wala kay pinasikat sa pulong sa Ginoo. No, na when you rebuke someone, dapat ato masabtan nga nakabiyay may pulong kung wala sa pulong. Okay? How to rebuke someone. So there is a right way and wrong way to rebuke someone. Una is atong isgutan karon ang wrong way to rebuke someone because most of us we have this kind of attitude. We have this kind of emotion to rebuke someone. Unsa man ni? Una is we are driven by emotion rebuke. Driven by emotion rebuke. Okay? Nagpadala sa emotion nga pag-correct. Nagpadala sa emotion nga kanang kuan pagbadlong sa usa ka tawo. So ingani ha. So wrong rebuke stems from or out from pride. Lantayanan kaayo nga kanang kuan na bitaw nga tong pride nya lang. Yok ko na ako kay dako-dako rupuan ni. Dito na ako kay ako may daghan o kahibalo sa Ginoo. Na daghan ko kahibalo sa pulong. Diretso ra ba wala mi tay sulti sa Ginoo, delikado kay na. Kay kana imong gi-review kasi dili na makit-an next Sunday. Kasi dili na makit-an sa sunod na mga youth fellowship. Basi inoon imbes nga imura ang tatong gi-correct, na-offend na noon siya. No? So man nga og naa ka nasultian ana go to her or go to him. Unya pangayog sorry. Nya daniha siya pagbalik. Dili sa balay alam ko ana dili sa church. Dili magkatakot ka, worship God. So yung na no, driven by emotion rebuke, so nga ni, stems from pride, una pride, ikadua is anger, alam mo correct ka nga out of anger ba, delikado kay na, okay, malis, unsa man ning malis siya, nakita na gito na ko siya nga nagkuan, labasin. Delikado ka ng basin bitaw. Kaya mo jump into conclusion bitaw ka. Jump into top bitaw ka nga. Labasin to. Basig na nga bito kay kauban niya ang buwan niyang classmate nga na. Basin na nga bito akong isulti nga na. Uy, ikaw na nga bid ka. So, driving the emotion. Ibig na okay unta ang inyong relationship. Nagkapuan na hinoon mo. No, kasi you are driving the emotion. Parehan ako, nga nikalitra ko og kanang ka-misunderstood sa unsay gisulti ni Annalyn. So mo to imbes nga ma-okay unta mi, nakitaan na ang akong aircon nga sa ikaanan. So mo to kanang nakuha na hinuon ang among relationship, pero okay na ni Annalyn ha. Okay na meron kay kanang lahi ra mo jud ng Kristohanon ta kay di man jud magdugay og away. Di mo gid magkinamtanay nga kanang kuan karon sa church na kuan mo, na tapat mo, tingala lang sa Sunday wala mo nagtapat.
But, ilhan ka ayo nga. Ganun na ganun. Sanay na yun. Naman agad. Oo, di naman agad. So, no? Malis siya. No, nagkuhan siya. And then, kanigyot. I don't know if naata ni pero I hope so wala. No? Jealousy. I-rebuke ni mo kay nasilos ka. Nasilos ka kay, niangat na siya. Oy. Nasilos ka kay, Ipromote. imbes ka siya mo'y, ikaw mo'y ka ng kuan, Promote. i-bless ni pastor. Siya, nagyang mo siya, may i-bless ni pastor, magpapong pa gani siya. Ano siya, may gipadram, magpapong pa gani siya. No? So, imuha noon siyang i-rebuke out of jealousy. Tungod kay nasilos ka. Anong ka nang siya, manimong gikuan, pastor, anak, uy, ano ito, may kung dapat ako unta to. No? So, bantayonon kayo. So, this is a wrong way of rebuke. Gusto ka mo, oh, magkada ka sa selos. Kung selos ka, kaya wala mo kag-i-bless sa Ginoo. No? Kita tanan, we are blessed by God. Amen. Pero kasi wala rin mo na-appreciate. Opa, maabot. Or wala pa ni abot. Upay Or time. basin, naani Upay right abot, time. pero you want more. Oh, May kontento. May naani kontento. ni abot, pero you want more. Di makontento. No? Imbis na anak kay motor, nga kanang kuan, Rusi, gusto niyo kang guluda. Na anak kay motor nga Mio, gusto niyo ka ato ang Bergman. Burger. No? Mabisag, dili lagi kaya nimo ang kanang kabugaton sa Bergman. Kailangan siya ka adto. No? Burger. So yung na, no, rebuke sa out of jealousy. Bye. No? Kaya nasilos ka kay ang imong sakyanan, karauton, tugay na kayo, kanya, natong usa nga kanang, or kanang, imong usa kay suon nga, kanang, sana, sultian, pastor na, di na ang isultian, uy, dito rin na sa church. Sometimes, all the leaders po, kay kanang mga tao man ka, no? Usahay ng mga leaders, yung tanong mo ko na, no? Katawara mo, kay mo, tindog, di sila sa pulpito, pero usahay, kalimtan ng mga pulong, oy, wala, kinanglan, gyud na ata, ang patag ko sa mga rebuke, yun na to. And, ang rebuke is dili nang mubangtas pa ka sa laing silingan. Kung dili, when you rebuke someone, adto na ni sulti ko na sa Ginoo. Amen. Okay, nasa sinabot. So, that is it. Why is it important to rebuke someone? Tingnan mo, importante man, nga i-rebuke na to, ang atong isig ka, pagtotoo. Why? Because that's what we do when we love someone. Okay, mo na ang ato ang Pagi. buhaton way to love someone. Do not tell me that you love your sister or your brother, yet imo siyang gipatuyangan sa sala. Imo siyang gipasagdan nga mulangoy-langoy atong sala, no? So kung naakay nakit-an nga baboy nga ni imuhang baboy nga kanang litsunonon karong graduation nga kuan kanang naglapok-lapok adto, syempre imo gyud na siyang hinluan, di ba? Kay kauno na to ini graduation ni Gwyneth naa ba? Lalagyan. Sabi nga na, no? Why is it important? Because that's what we do when we love someone. Naa sa 1 Corinthians 16, verse 14, it's so on, let everything you do be done in love. And I want you to know, and dapat itutang gini sa akong alipatakan, that rebuke is naana siya sa gugma. When you correct someone, kauban ginang gugma. When you love someone, naagin ay correction. Dili yun na kay puro sira sweet, puro sira chocolate, puro sira flowers, puro sira kuan. Kundi ulog-ulog, kundi naagin na siya correction. Hoy, panag-brush at tubok may kagbaba. Dili bitaw. Dili nga lang nga correction. Oy, nga naman mo. Bitaw. Kay mo na kayo share ninyo. So, kuan. Kanang pasalamat ko sa Ginoo ug kanang kuan bitaw gihatag ay naasi sa kanang nakapag-convey ha nga kana bitaw nindot jud kaayo nga nay mo correct nato ay kanang dili na ko mo kuan jud mo detalye og share pero last week ba to si Dong? Last week pag yun nga kanang nagabikil ni kuan ni Annalyn ba na nagabikil ako si Annalyn nagabikil ni Annalyn okay na sila klase klase na sila Domingo Summer class nila so nagabikil mi ni Annalyn so moto ako nga kanang nahiubos kog bitaw ko kay kanang sa wala pa kung nabikil na mo nabikil na po ko
Kay kanang wala ko duty sa among manager ba niya naginanglan ko kwarta. Kay dagan kay pero noon tawag na kuan ko kay kanang kuan wala bitaw niya gigrant bisag importante kaayo nga na kay gusto lagi niya nga kanang kuan ba nga na kanang dapat formal jud ka nga mo request. So, mo to kanang na-appeal man ako si Annalyn imbis nangita ra ko sa nangita ra ko sa headphone dito na ako nya murag nagka-vehicle man kay ako man na-misunderstood ang iyang gisulti nga abi ko gipangatwiran niya yang kaugalingon rin nga na bitaw abi ko nga na ba. So, mo to nagkakuan jud mi nga wala kay tinggalay sa adlaw. So nya mo to kanang pasalamat ko sa Ginoo nga kanang find a partner gud nga yung ani kanang mga batan-on nga dili lang kay higugman ninyo kundi mo review ko ninyo kay iya jud kung kanang sidlak iya jud kung gi-review iya jud kung gi-kuan bitaw nga ang akong kinaiya nga dili bitaw mo kuan kung when I'm hurt dapat dili nimo kuanan Hindi ka magdamay. Oh, di aron di ka mo damay ug lain kay ako nasakitan pa tumo to na damay-damay na inoon mo to nga ni boom dako na noon ang kanang kuan. Dako na noon ang kanang away. Nga na imbis nga dili ay imbis okay me, dili na noon okay kay tungod sa ako ang I'm deeply kon ba emotion. Basta kanang deeply hurt ko ba kay tungod sa dili siya ang hinungdan nga na. And then mo to gi-review ko ni kuan sidlak nga na iya kung gi-correctan nga kanang nga na dili dapat nga na akin iya kay sanong tanya kanang kinaiya ko lang ko oh dili kay ako ha usahay na ata ania okay kanang kinaiya bitaw nga mukot na siya og kanang verse sa Bible nya mo anak ko nga daha uli ra ka kaayo puto usahay na ata nga na akin iya nga og balon bitaw ta daha uli ra ka kaayo ana that's spiritual naman ka kaayo man makaingon ka ana dili dapat open pa sa mga Pasalamat na kay review. Pasalamat ta sa nagipahimtuman ta sa pulong sa Ginoo. Amen. So mo nga importante kaayo nga makakita ka og kanang dili lang kay uyab or someone or imong partner ko dili ka igsuonan nato review. Okay? So kung kanang kana di ay kanang kauban nimo nga dili mo review nimo or dili mo correct nimo dili day kana wala day na siya nigugman. Wa siya naglawa. Kaya naman diri. No? Naman diri. Because that's what we do when we love someone. Muna to ang buhaton. Kurang ka to kay wala ka pakabana. Manigip-gipon sa Proverbs 27 verse 5. Nga kay sa pasagdan mo siya nga magunaw na nga wala ka gayoy pagtagad kaniya. Kung ikaw dili kay ikaw kung kita naata sa sala nya walay nag-correct na ko yun wala nagigong pa sa ato ang isika pagtotoo di ay walay nag-correct na to walay concern na to wala nga importante kaayo nga masabtan gid na to dapat i-rebuke na to ug natin nakatanya igsuon na to nga nakasala igsuon na to nga naglamoy-lamoy sa sala amen kasi nabutang so na ako sa PowerPoint ako gibutang ato wala dire pero but you kailangan sa ka-importante ang to rebuke someone is aron nga dili sila mulid ay aron nga dili sila magpadayon sa kinabuhi nga unrighteous okay because bisan naa sa pulong sa Ginoo nga none is righteous no not one. No one is righteous, but we are called to be righteous every day. Okay, because our God is holy, so we must be holy. Naabot na sa word ni Lord. That's why when you rebuke someone, dili ka gusto o maadto siya, lulit siya o magkinabuhi siya sa unrighteous life. Because we believe na ang mga tao, dili na siya maglantaw sa Bible, kanang wala na kaila sa Ginoo. Dili na sila mag-focus sa Bible, maglantaw na sila sa imong kinabuhi. Are you living a righteous life? Gusto makahata nga ang atong mga pamilya, ang atong friends, magalaga sa ilan sa Ginoo, dira magsugod nato. But unsaon man pagkabag-o sa ilang mga kinabuhi, when we ourselves, dapat ta dili ka mabag-o, wala tay ko baguhan, tabla na tay sama lang nila, dili ta ganahan og rebuke, dili ta ganahan og correction. Natay ing ana nga kinaiya og labaw pa dili ta mo correct. Okay? Naata ani nga kinaiya nga instead nga mo correct, aton mo og adto sa
silingan, imarites sa silingan. Mahimo na kang best in marites. Net, na imbis cum laude. Best in marites na noon. Bitaw, naot wala sa ato adri ha. Okay, so naa sa 1 Thessalonians 5:11. Wherefore, comfort, nasa pulong sa Ginoo. Basahon na ito. Kitang tanan magbasa. 1 Thessalonians 5:11. So ako is kanang kuan sa English lang kada dita malaman. So tungala na ta basa. 5:11. 1 Thessalonians 5:11. Wherefore, comfort yourselves together and Pinabangay ka mo sama identify sa inyong gihimo karon. one another, even as also you do. So ato kasama, God is not just kuan gugma, kundi Amen. ang Ginoo justice pud siya. Manang ikaw puro ra gugma imong pagtan-aw sa Ginoo, delikado kay ka. Kay maabot ang panahon nga i-judge gyud ang tanan. So man samtang napata diri, dapat mahibalaan nato, masabtan na so unsa ka importante ni to rebuke and be rebuked. So mao na ang title karon nato, to rebuke and be rebuked with diha rebuke past tense. Okay, so basahon nato verse 5 to 6. Open rebuke is better than secret love. Faithful are good one's friend. Magunahuna nga wala pagayoy patagad kaniya. Maayo ang tuyo sa usa ka higala sa una. Salamat kayo sa imong pulong Ginoong Dios sa imong gipaabot kanamo Lord God. Liha ang mga kasing-kasing una Holy Spirit of the living God. Na ikaw ang kasabat kanamo o Dios sa imong mga pulong. Lord God, help us to willingly accept, oh God, the pagpadlong nga gikan di sa mga pulong, and help us, oh God, nga mahimo ming righteous Ginoong Dios tubangan diha kanimo. This we pray in Jesus name. Amen. So ang title na to karon is to rebuke and be rebuked. So kanang what is rebuke? Unsa man ang rebuke? So kanang karon nga kuan nato is we will answer I think three questions. What, why, and how. What, why, and how. So una is what is rebuke. So in Bisaya, rebuke is unsa? Badlong. Pagbadlong. So rebuke, akong gi-search siya sa kanang Google kay aron masabtan gid na tugtaman kay Google know it all man. Pero dili po tanan, pero naagi sa Google. Okay, pero dili tanan kanang sakto. Pero naapoy ba? Okay. So mostly, so manang what is rebuke? In the Google, rebuke is to express sharp disapproval or strongly warn. So naglibog ko unsa ang rebuke o reprove. Kay naa sa I think it's in 2 Timothy 4:2 or 2 Timothy 3:16 nga naa dito na nagtudlo si Paul ni Timothy to rebuke, reprove, and exhort. So mo na nga ako yung dito sa Google kasi kalahian sa kanang rebuke and reprove nga gigamit ni Paul sa pag kanang tudlo ni Timothy aron nga ibadlong sa mga katawhan. So ang reprove is kanang gusto ko masayod mo nga lahi ka sila. Okay? Na different ang thought but different ang way on how to rebuke or reprove or correct someone. Okay? So ang reprove is you correct that person gently. But ang rebuke is imuha yung correctionan. Sharp yun ka ng Prangka. karon. Prangka ka nga magsulti. Okay? Kanang straightforward, accurate kaayo ingana ang rebuke. Gusto ko masayod mo nga unsa ka importante gyud ning rebuke mga igsoon nga ang Ginoo dili lang na siya kay gugma. Kay balo ba mo? Ang gugma ay ang rebuke naa na siya sa gugma. Kay when you love someone, no, imo man jud na siyang badungon, no? Wala nga. Ang ibutugid sa Ginoo nato is not just to love, but to rebuke. Okay? To correct. Kung na kay makita nga sayop anang tawana, to correct and not to kanang love lang. Though God is love, but God is justice lagi. Wag ni ato ang hinduman. Kay baluta nga kanang nasayod ta nga gubot na kayong kalibutan na asa Bible nga ingana
na kanang linog diri, linog dito, na kanang na mga Hira gubat din. diri, gubat dito, and we believe and we know nga naapod sa book sa Bible in Matthew 24 and last nga kanang and kanang wali sa tibuok kalibutan ang May balita. pulong sa Ginoo. Mao na ang katapusan. Balik na ang Ginoo, okay? So sa nakita ninyo nga daghan pang gubat pero daghan pa yung mga isla or mga kanang kuan mga kanang lugar nga wala pa pud kaila sa Ginoo. Mao na gusto ko nga masayod mo unsa ka importante nag-rebuke gyud ta kay aron pinaagi nato masangyawan tong mga tawo nga wala pa kaila sa Ginoo. Wala kita nga naa diri sa church nasa operating room dapat humble, open and transparent ta sa mga rebuke or sa mga corrections nga madawat nato. Amen. Kay dili man ta magpili nga bata. Okay, dili ta magpabilin nga bata, no? As we go along sa atong journey sa Ginoo magkaanam gyud ka mature. And it depends on you if you want to be mature. It depends on you og ganahan ka nga mo mature diha sa Ginoo. Malang if you really want to be mature sa pagpangalagad mo sa Ginoo, you have to be open sa rebuke. Okay? Amen. Nakasinabot ta. Amen. So unsa ko na ang rebuke? Rebuke is to express sharp disapproval. Put pasabot hait. Okay? So kung dili ka ganahan na ay nga na mo straight to the point gyud mo na yung thought sa rebuke nasabtan ra. So the concept of rebuke is closely tied to discipline, correction, and the pursuit of righteousness. So when you rebuke someone, dili lang ka basta-basta nga nag-rebuke, kundi imong gi-pursue ng someone, gi-pursue nimo into righteousness. Kanang rebuke ka, kay dili ka gusto nga dili ka gusto nga ma-reward siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay, so mao na ang thought sa rebuke. Nagasinabot ta. Nasabtan na ba unsa ang rebuke? Okay, and then gusto ko masayod mo unsay kalahian sa rebuke ug bullying. Okay, so muna, mutig deeper na taan ni kay usahay manggod malimbungan na to kung pagbalingon gatuon tag nag-rebuke tag ng tawhana pero nasakitan siya yung bully na dito para niya. Wala ka, dapat yun when you rebuke someone imuha gyud na siyang kanang patabanan sa pulong sa Ginoo. And after ko nang mabasa sa word ni Lord, no? Nga dili lang ta basta-basta mo-rebuke og someone. Okay? So nagasinabot ta. So atong basahon balik sa Proverbs 27:5. So duha ka Bible akong gidala kay hibaw ko nga wala jay kuan ron. Walay kuryente. Dili ta ka kuan og PowerPoint. So basahon na to pagbasa sa Proverbs 27. Okay, ganahan kana sa Bisaya kay lahi raman jud nay uban nga klaro sa English pero na jud uban nga mas klaro gid siya kung ba ato ang kuanon sa Bisaya. So yun ani maayo pa ang badlongon mo ang usa ka tawo kaysa pasagdaan mo siya nga magunaw na nga wala ka gayoy pagtagad kaniya. So usahay natin mga kinaiya nga ani suan. Kana bitaw kuan dili na to badlongon largo ang usa ka tawo. No? And sad to say, we have this character, we have this attitude ni anak. Unsa man? Nakabitaw instead of telling that someone nga i-correct that someone ato na lang isulti sa uban. So man na nato pagkuan. Di ba natin nga kinaiya? Amen? Or ako ra? Bitaw, nakalibitaw. Hello, example lang ha, example. Di man jud ni kuan pero hello, nakita-an mo si kuan kanang Naomi dito sa sabungan. Hala di ay. Sabungan ba yan? Instead of praying or telling it to God, imo nung gitel sa imong silingan. Which is we have that kinaiya. No? Naapatay nga nga kinaiya. And that is dili na maayo nga rebuke. Nga imong isulti una sa imong isikataw usa sa Ginoo unya kusulti kaniya murag daghan ni katay-katay na kay katong someone imong isulti katungkuan silingan ni gisultian nimo nga kana si Ate Naomi nga adto sa sabungan pero dili ikaw nga Naomi lahi nga Naomi ana nga ni adto sa sabungan nga na katong someone imbes nga mosulti po to siya sa Ginoo kay siya pagwa ka sabot unsa ko ning review no para nato ang review is kana ang Ginoo oy mo kuan niya mo reveal niya Ginoo na mo reveal ibaw na siya sa kamatuoran oy di na ang
kanang atong simbahan kay aron magkadungog pa kuno ta. No kay kanang kuan sige o burn out karon nga kanang ano sige na burn out dai kuya. Gata. So mo na no kay tarungon pa ang recipe ka usa katagaan Makasave ka sa kuryente. Wala makasave ka sa kuryente bitaw. Kanang before ko mag-start is kanang ako sa i-take ning opportunity nga makapasalamat ko sa Ginoo. Kay kanang kuan kanang daghan kaayo naging kapasalamat ug ako pa nagsagi ko mo tubangan kay kanang kasagaran ano man jud ko sa tubangan kay kanang lead of prison worship nga na pero lahi ra gyud sa mahatag ko kadaugan kaysa nga nga paagi gipintin ni mong away so man ba mo to pataron na so mo na nga ako jud ipasalamatan ang Ginoo kay dili ko ka expect nga graduate na day ko hantod karon jud makayon ko nga bisag mo practice bitaw me antod ka rin kaya magnana ko nga, nalagraduate na dahil jud ko. Yan ang ako nga, grabe. So kaingon jud ko nga kanang, murag para na ako kay, murag glimpse of, ay, rabitata na, murag binaana, rabitata ako nga nga, dili ko ka-expect, mulutpak bitaw ko, makayin ko nga, daghan, kaya ko nagihan, mga challenges akong pag-spela nga, kanang to the point ka muundang na bitaw nga kay kanang nga ba nga, daghan kay mga discouragement, nga na, pero ang Ginoo gyud grabe og mulukbang ko na ang Ginoo kaninay naguban nako aron nga kanang kuan kana makaabot ko aning puntuhan thank God nga nakaabot na jud ko I did it na dili sa akong kaugalingon nga kanang kuan kanang kahimuan kaugalingon nga pagpaningkamot pag pinaagi gyud sa paghiya sa Ginoo grasya gyud sa Ginoo nga kana nga nakakuha na po ko nga kanang nakayon ko ba nga kanang karon nga nakuha na nako ang degree unsa naman pud akong kanang buhaton pero amo ana na ni Lord sekreto na namon ni Lord nga nakay kanang once gyud nga gitawag ka sa Ginoo bisa pag unsaon ni likay-likay balik gyud gyapon kaniya sa calling nga kuan pero matod pa sa gingon ni Ate Naomi which is true nga if kanang gift nga gihatag sa Ginoo nimo dili nimo gamiton para niya niya jud ang gihatag sa lain and I am afraid nga kanang the gift that was given that is given to us mahatag sa lain kay ito mga igsoon basta mahatag na sa lain matingan na ka you are good at this talent man but why when you go back when you kanang nibalik na ka sa unsa imuhang kanang nagpagamit ka sa Ginoo nga na gikan ka na kuan bitaw ladoy sa kalibutan niya ni paana ka paggamit sa Ginoo matingan ka makalitan ka nya mura dili na ka pamao tungod kay naa na dai sa langit sa lain tong gift na kanang kinuha ta suppose kinuha ta so wala no so pasalamat sa Ginoo nga kanang iyaha jud ang tanang tumubong ibayan lagi ako as iya ra gyud kanang salamat ko sa Ginoo nga kanang tagaan ko opportunity ni pastor nga makakuan jud sa pulong sa Ginoo makahatag og kanang message ninyo kay kanang kuan nakaingon jud ko igsoon nga murag mao na jud ni ang akong linya kay kanang atong discuss yung months na dili ko tigwali murag lahi ra nga dili bitaw ka mag-open sa imong Bible nga mag-study lahi ra bitaw nang mag-devotional ka mubasa kasi ang pulo and then mao ni nga na lahi ra tong mag-study gyud ka sa word ni Lord kay iyahan jud kang tudloan walihan jud kaniya una so wala nga pag-ingon ni pastor nga ako yahag ka ng kuan nangutana siya nako nga ay pangutana to pastor na pangutana to siya pero para nako murag kuan jud ni kana ako di muwali ani nya mo to ni o ko ni pastor nga na bisan og kanang sa bitaw ka busy nga na nya kanang hapit na ang kuan Domingo gano na jud ko nga unsa mo ay wali ba jud ko kay kanang kuan busy lagi kaayo bitaw mo to gibadlong dayon ko sa Ginoo ba girebuke dayon ko niya nga bisan sa in spite sa ka busy nimo bitaw kanang kuan gamiton gihapon kaniya wala nga kanang dito kanang nakakuan jud ko nakahinuklog jud ko nga kanang kuan nga sa gingon po ni Ate Naomi nga kanang kuan og kanang gift dili gid mo gamiton iyahan jud ihatag sa lain kaya actually sa dihang kanang kay nag-work man ko sa McDo diba sa dihang kanang si pastor naman siya karon si pastor sa Lovely Trigo Tuma na siya ko kay pastor na siya niya kanang kami ra ba food batch nga na. Tuma to samtang ni dine in bitaw siya. Ako siya kailan nako. Sorry kailan niya kay sikat man siya nga kanang singer kanang kung kailan mo ni kuan Lovely
ko, kaya siya dito sa nagkaroon, gamit niya yung para sa kayaan sa Ginoo. Kay murag nagpurog yun ko, samtang nag-take order niya, bitaw. Ito nga, murag na-adjust something. Nga murag bitaw, kanang kuan, something yun nga, Lord, gusto, mao gani akong pangandoy nga mahimo kong pastor, na agamiton yun kanimo, nga na. So, mo na nga kanang, kuan, ako dun nang take nga kanang opportunity gyud nga kanang ipadayon gyud bitaw ang calling nga unsa kung ikaw naman tagsa ta naatay calling nga gihatag sa Ginoo. Amen. Na samtang naa pag gyud tay kay gayunan, samtang naa kataan kalibutan. Ayo jud pag imo kung dili sa kay busy ko bisan sa imong ka busy. Mabelas bitaw ko sa kinabuhi ni kanang Pastor Sidlak kay gusto sayang makita jud ako ba basic ayo siya pero siya gapoy muwali siya gapoy mukuan mo kanang sa kanang mga panagwali sa kanang kuan bitaw youth mga young people mo na ko kadi ko ready siya mo imukuan bro always siyang ready ba mo na nga ma-bless you ko sa iyang kinabuhi glory to God nga gihatag siya nako to guide me also kay kani ato ang kanang mensahe karon pinasahi liigsoon di ba when we go to hospital naa gyud klase nga department no. Diba, ang hospital is for the sick people, no, physically. But our church, in this church, is kanang those spiritually sick. Okay, so atong masabtan nga kung sa hospital na apoy klase-klase nga kanang department na ay for check-up, na ay for kanang ma-admit yun, na ay operating room. Okay, diri pud sa ato kanang diri sa church is naputay for check-up, naputay kanang kuan na-admit ka, naputay operahanan. And I don't know if kanang kuan mo kini ang pulong sa Ginoo no nga gusto niya ipaabot sa matagusan nato kay mismo ako natandog pud ko kay ako pud iya ko kung gibunalan ani wala ko niya gilantos lang nga kanang kuan bitaw kanang bungi pero kulang na gyud ni kay mismo sa ako kabulingan na iko jud ko ani nawaliha andi ko gusto nga akurat bitaw glory to God. So mo na nga ang ato so gusto ko nga mahimot tang hot, open and transparent ani kay kini nga kuan nato is we are in the operating room na ha. So fasten your seat belt kanang moadto na ta sa dig deeper na ta sa word ni Lord. So nice balik na ay ko na presentation or kung makita naanan ko ba bitaw so kanang kuan sige jud ko sa Ginoo nga magsuwat ko ako mo pud tali kay kanang wala jud ko hindi kay ba next bitaw ko dili ko nagsuwat gid sa kuan bitaw pero wala nagsuwat makuha wala ra pud padayon ra pud ko wala di kuryente unya today gama pud ko presentation nagkaguliyan ko gama kay kanang kuan ba galisod ko gama ba mo di ay kay way kuryente na dugay ko na ko gabi kay gama ko presentation niya mo dai di ka ko na magamit so pero all things work together for good again so muna glory to God ang ato ang topic karon is makita diha sa Proverbs 27 verse 5 to 6 kay kanang kuan raman wala mo tay microphone karon so magkonkwanta kanang sign mga sign okay kanang tagsa ka bisikulo yan na so gaan kanang ato ang kanang dunganon pagbasa sa Proverbs 27 5 to 6 simple ra kayo atong main topic karon but ato dig deeper taan ang words ni Lord no because we believe that God is not just God of